Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, weekend na ha. Ikapitosa o ikasampu, May 10, 2024. Ako po niyong lingkod, Cecil Villarosa para sa programang Usapang Tol. Kasama na natin syempre ngayong umaga. Wala pong iba kundi ang tol ng bawat Pilipino. Senator Francis Tol Tolentino. Good morning, Magandang umaga, Senator. Cecil. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po Senator Tolentino sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po ng Biyernes, May 10, 2024. Parang ang bilis ng usad ng Mayo Senator. Bilis, ano? oo, bilis. Ba't ano na, May 10 na. Halos pagkakalahati na itong buwan ng Mayo. At kahapon, kahapon Oo. Sentol, makulimlim yung ilang bahagi ng Metro Manila, particularly sa Quezon City. Yung ilang parts ng Quezon City, yun makulimlim. So nakabawas sa init yun. Pag may Oo, kulimlim ng konti, yes, hindi papasok Sentol. yung sinag na araw. Oo, Sa pero- Bulacan, mainit. Yun. Mainit sa Bulacan. Katirikan pa rin Oo. ng araw, Ay, Sentol. itirin kami doon. Talagang tagaktak yung pawis. Ang lala- Mabigat kahapon. Ang lalayo pala nitong mga pinuntahan nyo, Sentol. San Miguel, Ay dulo ito. kahapon, San Miguel, San Ildefonso, San Rafael, Plaridel at Baliwag. Ngayon, naka-schedule naman ako, Maragondon, Cavite, sa paggunita ng Ayun. 127 kamatayan ni Gat Andres Bonifacio. Ayun. Tapos, tutulak na tayo ng Paumbong, Ubando, at meron pang dalawa. Kalimutan ko na. Hagonoy, kasama mamaya. Nako, ano naman yan, Sentol? Kailangan magbaon ulit ng tubig, pero ang binabanggit, Sentol, ng Pag-asa, posible raw makaranas ng maulap na papawirin at rain shower yung ilang bahagi ng Ayan. bansa. Dahil... Maganda yan, oo. Oho. At yung mga bukas, magdiriwang ng yung Suroy-Suroy Festival sa Camotes Island sa Cebu. Kasama si Governor Gwen Garcia, magpayong-payong din tayo at mainit sa Cebu. Ayun, ang nga pala, no? May nga pala, panahon ng mga piyesta, subukan natin, Sentol, na makuha ang Department of Tourism, no? Sa mga Correct, susunod na oo. araw. Kasi isa yan sa ating mga attraction, yung mga idinaraos na mga piyesta at mga Fiesta. Ang dami festival. niya. Sunod-sunod yan, lalo sa Mayo 15. Sunod-sunod yan. Fiesta ng ating mga magsasaka sa Isidro Labrador. Sino nasa linya na natin, Cecil? Yes, Sentol. Nasa linya na po natin komunikasyon si Assistant Secretary Amanda Nograles ng DTI Consumer Protection Group. Good morning po, ASEC. Hello po, Morning, good Ashley. morning. Good morning Kailan po, natin si Sentol. Asek? Good morning, ma'am. Good morning. Morning. Suki ka na namin. Nung huling namin sa inyo, pag-interview namin sa inyo, ay nasabi mo na magkakaroon kayo ng meeting ng DTI patungkol sa mga presyo. Pwede ba malaman natin kung anong napagkasunduan nun? Opo, Sentol. Salamat po sa suggestion nyo nung huling meeting namin. Yan po yung napag-usapan namin kung pwede pong magkaroon ng parang isang voluntary price freeze ang mga manufacturers upang tulong bilang isang form ng bayanihan dahil meron tayong pinagdaraanan ng El Nino at saka ito nga yung inflation natin. So, yun nga po napag-usapan natin at saka nag-follow up po kami ngayong linggo. Meron po mga manufacturers na kino-consider po nila yung suggestion na magkaroon itong price freeze. Very So, good. yun No? po Magandang yun, balita na yan, hindi- Asek. Opo, magandang balita po, Sentol. Kayo nga po yung nag-suggest sa amin ito dahil nga po yung nasabi nyo na ang hirap-hirap naman kung aantayin pa natin magkaroon ng declaration ng state of calamity bago magkaroon ng ng price freeze. Hirap na po ang mga consumers. Correct, oo.
So ilan po yung pumayag na voluntary? Meron ba tayong alam kung anong sektor yan? Ito ba yung sardinas? Ito ba yung corned beef? Ano po bang mga uri ng kanilang mga produkto? Opo, so far po, no, kasi ang meeting po namin Friday pa lang po, no, so isang linggo pa lang po. Ang commitment po sa amin ng mga manufacturers, syempre po titingnan po nila ang kanilang mga bossing, mag-uusap-usap sila kung papayagan. Pero so far po, meron na pong 3 manufacturers na nag-inform sa DTI na magkakaroon po sila ng voluntary price freeze. Hindi ko lang po mapangalanan ng mga manufacturers kasi buuin po muna namin ang listahan. Pero ang masasabi po natin, ang mga produkto ng mga manufacturers na nagsabi sa amin na magpa-price freeze sila, yung sa mga bottled water, mga delata po, at saka mga processed meat, milk. Milk, gatas. Gatas po. At least. Malaking bagay na rin yun. Lalong-lalo na kailangan natin palakasin ang immune system ng mga bata dahil may pertussis. So, wala pa tayo sesim yung pinatutugtog na pumapalakpak. Wala Oo pa tayo nga. ng gano'n. Baka meron tayo Wala pa dyan. tayong gano'n. Dapat meron tayong gano'n Oo. para mapalakpak ito si Asek Nograles. Pero madadagdagan pa ho ito. May posibilidad, Asek. Opo, tama po yan. Madadagdagan pa po kasi hindi pa po tapos ang usapan. Yung naimbitahan po namin ng mga manufacturers nung nakaraang Biyernes, hindi pa po lahat bumalik sa amin. Yung iba po sabi, tinitingnan pa po nila ang mga produkto nila kung alin dito yung pwedeng mag-price freeze. Ayun. Siguro naman pagkatapos nito, Asek, magkakaroon kayo ng isang announcement kung ano talaga yon. Yung mga produkto, isang communication gamit sa opisina nyo? Opo, Sentol. So, magkakaroon po kami ng release kung ano pong mga produkto ang naka-price freeze po na kahit walang state of calamity, naka-voluntary price freeze po ang mga produkto. Ito po yung Kasi ayon sa suggestion ilang niyo, linggo na lang Sentol. kung ninyo kung sakali. Kung baka makahabol pa, Asek. Opo, yun nga po, ilabas po namin ang listahan. So mga kailan po natin to ma-expect na lumabas sa ASEC? Siguro po, bigyan nyo lang po kami, baka po by next week maglabas na po kami kasi 1 week na rin po ang nakalipas mula nung meeting. Copy fairness lahat, pati mga LGUs, para ma-monitor nila yung mga regional offices ninyo para mapadali Opo. yung implementation. Opo, sigurado po yan gagawin namin, Sentol. Ayun. Cecil, wala parang nagpa-birthday sa mga consumers si na ASEC Nograles ngayon. Welcome development yan, Sentol at ASEC, lalo pat yung huling inflation data na inilabas ng PSA, food inflation yung may malaking ambag sa mabilis na paggalaw ng inflation. Yung po on my part po, ASEC, kasi meron na pong effort sa ibang bansa, meron na pong crackdown na ginagawa doon sa shrinkflation kung tawagin. Yun po yung para ma-maintain yung current price, babawasan nila yung quantity nung produkto. Pero sa ibang bansa po, like Korea, meron na po silang efforts to regulate yung shrinkflation. Ganun ang Estados Unidos, si US President Joe Biden, nag-express din po ng disappointment sa shrinkflation. Dito po sa Pilipinas, minomonitor din po ba ito ng DTI at meron po ba kayong mga plano para ma-regulate po itong shrinkflation? Opo, minomonitor po yan ng DTI. Sa katunayan, sa susunod po na ilalabas natin na SRP bulletin, kasi nga po ang gawi po ng mga manufacturers, hindi pinapalitan ng presyuhan or yung iba pa nga binababaan ng presyuhan, pero binabawasan ng gramo o ml ng mga produkto. So, para gabayan ng ating mga consumers, ang gagawin po ng DTI sa susunod na SRP bulletin, nakalagay yung presyo per ml, per gram, per weight, per unit ng item. Para makikita agad, isang tingin pa lang ng ating mga consumers, kung alin yung ano ang presyo per gram, per unit cost ng produkto at alin ang talagang mas mura or mas mahal. Ang pagpipilian niya na lang yung brand. Ayun, para, anong tawag nito, properly guided po para malaman ng mga consumer kung talaga bang sila ay nakamura dun sa produkto. Yan po yung isa, no, yung para kasi for the information and guidance of consumers.
Pero, yun nga po, gaya ng sabi ninyo, ang efforts po ng DTI, binabantayan yan. So kapag ang item na shrinkflation nila ay isang item na mula sa SRP Bulletin, kailangan pong mag-abiso sila sa DTI at titingnan po natin yung ano po yung basehan yan. Kasi, ma'am, effectively, pag nag-shrinkflation, no, parang price increase na rin yan. Hindi mo nga ginalaw yung presyo, binawasan mo naman yung gramo. Diba? So, kumukonti yung nakukuha ng consumers natin. It's an effective price increase na dapat nare-review pa rin ng DTI. Ayun. Kailan ho ito planong ipatupad, ma'am, ng DTI? Yung SRP bulletin na merong mandated na unit cost, ginagawa na po natin yan. So sa susunod na SRP bulletin, may unit cost na po. Yung pagbabantay sa mga item sa SRP bulletin, kung may gumagalaw sa gramo, nababawasan ng timbang. Nung nakaraang taon, talaga pong practice po natin at chine-check po natin yan. So, matagal na po na binabantayan ng DTI yung mga strategy ng shrinkflation. Pero sa ibang bansa, ASEC, mas aggressive sila eh. Kasi ang utos ng gobyerno, isama sa label para well-informed ang mga Opo, tama po yan. Tayo naman, ang tulong natin, kasi nga syempre pag isasama sa label, ang requirement po natin, sabihin kung ano yung laman ng label. Ibig sabihin, kung nakalagay sa label mo ay 80 grams, hindi mo pwedeng ilagay dyan 70 grams lamang. Yan ay deceptive sales. Mapipinahan tayo niyan sa Consumer Act. So, bawal na bawal talaga yan. Ayun. So ito po ay violation pala sa Consumer Act. Parang Opo. circumvention. Ayun. Opo, tama po yan. Nahuhuli po natin yan. May mga price monitor tayo na nag-iikot sa mga supermarket and grocery stores. Okay. Yan. Yun, marami. Marami tayong naliwanagan kayo, Asek. At maraming salamat dun sa good news mo na aabangan natin next week yung finality nito kung ano pa yung mga produktong napadagdag para mapagaan po ang buhay ng ating mga consumers, lalo ngayon na tag-init at marami pong pinapasilong natin sa bahay, pero kailangan din nila ng mas murang bilihin at tama rin yun, nabanggit mo yung bottled water. So, Asek, Nograles, maraming salamat sa DTI family. Ang oras po natin, alas 6:19. Thank you po. Yes. Salamat po, Salamat po, ASEC. Asek Nograles. Mga balitang updated, mga issue updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Puntahan muna natin ang ating mga headlines, Senator Tol. Ngayon pong araw ng Biyernes, ika-10 sa buwang ito ng Mayo taong 2024. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. 29 pesos na kada kilo ng bigas sa buong bansa. Malabo pa ayon sa Department of Agriculture. Retailers at manufacturers bukas sa voluntary price freeze ayon sa DTI. DWIZ Balita. Pagbabalik sa dating school calendar, suportado ni Senator Tol Tolentino. DWIZ Balita. 1 milyong trabaho mula sa private sector, inaasahan ng DOLE. DWIZ Balita. Kakayahang bumili ng mga Pilipino ng mga pangangailangan humina ayon sa PSA. DWIZ Balita. At ekonomiya ng Pilipinas lumago noong unang quarter ng taon. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Ang detalye ng mga balitang yan ng ating mga headlines, Sentol, sa atin pong pagbabalik. Samantala, ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:22 ng umaga. Huwag pahuhuli sa mga bago, huwag magpapaiwan. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino.
ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at ngayon sa detalye ng ating mga balita, malabo pang maabot ang 29 pesos na kada kilo ng bigas. Ito ang inamin ng Department of Agriculture kasunod ng pahayag ng National Irrigation Administration na magbebenta ng 29 pesos na kada kilo ng bigas ang pamahalaan sa mga kadiwa outlets sa Agosto. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na nakadepende sa lugar ang presyuhan ng palay kaya hindi lahat ay makakamit ang 29 pesos na presyo ng kada kilo ng bigas. Pinabura naman ni Sinag Chairman Rosendo So ang pahayag ng opisyal dahil maibebenta lamang ang 29 pesos na kilo ng bigas sa mga targeted area. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 51 pesos hanggang 52 ang presyo ng kada kilo ng regular milled rice sa merkado. DWIZ Balita. Bukas naman ang mga manufacturer at retailer sa voluntary price freeze sa mga pangunahing bilihin sa posibleng pagtaas ng presyo nito bunsod ng El Nino phenomenon. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, ipinahayag ito ng mga manufacturer at retailer sa pagpupulong kay Trade Secretary Alfredo Pascual kung saan tinalakay ang posibleng price freeze. Sa ilalim ng Price Act, automatically frozen ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin sa loob ng 60 araw sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Natalakay din sa pagpupulong ang mga proyekto ng DTI gaya ng Clark Mega Food Hub at Nueva Ecija Agricultural Terminal Online na layong paigtingin ang koneksyon ng mga magsasaka at retailer, suportahan ang local economy at tiyakin ang supply ng abot-kayang pagkain. Binigyang diin din Dapat Yes, dapat Senator kasi Tol. yan, breaking news. Oo Breaking nga. news yan kasi sa atin nagmula yan eh. Yes, oo. Sa himpilang ito, sa programang ito, at sa, Yes, Senator. sa atin mismo. Kaya dapat yan, meron na rin tayong lumalabas na breaking news. Yes. At- Kasi ang attribution yan sa Usapang Tol. Yes, Sentol. Ito ay personal mong mangkahi eh. Yes, sa araw-araw sinasabi ko yan sa Bulacan. 4 na beses kong sinabi yan kahapon. Yun. At ang, Naiinip na tayo na hindi pa tumutugon ang DTI pero tumugon na pala. So, Yun. dapat breaking news tayo dyan. oo, bago pa tuluyang matapos ito. Wala El pa Nino. nakakaalam niya na ibang istasyon. Tayo pala. Aho, at may update pa, Sentol, di ba? Kung anong Yes. pagkain. Yes, kung anong produkto. So, Kung dapat anong yan na produkto. talagang breaking news. Diba? Galing sa DWIZ. Yun, drinking water, ano ba to? Yung bottled Dilata, water, mga dilata. delata at gatas. Yun, Sentol. At mamaya sa mga speech ko sa Bulacan uli, yan uli ang sasabihin ko. Yun. Yan yung direktang kailangan ng ating mga kababayan, Sentol eh. Yes, araw-araw ko pong speech yan. Kaya talagang breaking news. Yan. Salamat sa DTI. Ayun, Sentol. At ito, Sentol, isa pang breaking news ang ating tatanggapin mula po kay Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Merong update, Sentol, doon sa ating mga kababayan na hostage ng isang barko, ng isang Iranian vessel. Makakuha tayo ng detalye kasi mukhang may good news 4 yan nandun. 4. Ayun. 4 yan. Kausap ko si Department of Migrant Workers Secretary Kamakalawa. Ayan, ito, 4 yan. Gentlemen, nasa linya na ng ating komunikasyon si Secretary Kakdak. Good morning po, Secretary. Morning, Good Secretary. morning po, Mr. Senator. Good morning din po, sir, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Yes, magkausap lang tayo ng isang araw. Opo, sir. Good news. good to hear from you again po. Ayan, yes, anong update po natin, Secretary? Yes po, Mr. Senator, ma'am, meron po tayong magandang balita in terms of yung mga tripulante dito sa MSC Aris na is in a port in Iran, yung seized vessel ng mga Iranian authorities. Meron pong 7 seafarers ang na-release pero iba-iba po kasing lahi, Mr. Senator, sa barko. Isa po dun sa 7 ay Pilipino at makakauwi na po siya, sinasaayos na lang po ang kanyang pagpapauwi. Ilang pa hong Pilipino may iwanan? Meron pong 3 pa ho and Tama we tayo, are 4 working. talaga yan. Opo. We are working closely, sir, with the DFA and the ship owner, the ship agent through the licensed manning agency to set them free din na rin po. Ayun, so magandang balita yan. Yan na lang ang inaabangan natin, yung 3 natitira at saka yung isa pa doon sa Yemen na napag-usapan natin ng isang araw, Secretary.
Yes po sir, meron pa rin tayong pakikipag-usap. Ang ulat ng DFA patuloy ang pagsasagawa ng kanilang pagpapalaya. Ito naman po yung mga tripulante doon sa yung 17 doon sa Western Yemen. Kaya patuloy po ang pagdadasal rin po natin sa kanilang ligtas na pagpapauwi. Naabisuhan nyo na, Sekretary, yung pamilya nitong papalayain sa Iranian vessel? Yes po. Alam na po ng asawa, si Mrs. po ay alam na po at nakahanda na rin po sa pagdating ay kasama rin po siyempre ang asawa ng ating mahal na seafarer sa pagsundo. Ayun. So within this week po yan, Secretary, makakauwi na. Yes po, we will put out the necessary advice po once nalaman natin yung Tapos pag-uwi. may debriefing kayo. So magandang balita po yan at talaga patunay na ginagawa ng pamahalaan ng mga tamang hakbangin para mapalaya yung ating yung mga bihag na kababayan natin. So Secretary, ang daming magagandang balita ngayon sa almusal. Kasama ka sa mga nagbigay ng balita. Cecil, may tanong ka kay Secretary Kakdak. Yung lang, Secretary Kakdak, naging circumstance ng pagkapalaya, ano ang naging terms with the Iran, dito sa Iranian vessel na ito? Ano yung nagtulak bakit, sa pagkapalaya dito sa mga tripulanteng ito? Alam natin na una may role din siyempre ginampanan ng ating Philippine Embassy sa Tehran sa pakikipag-coordinate sa Iranian authorities at ilan pang mga sa pagkakaalam namin ilan pang mga government officials, mga other yung nationalities ng ibang tripulante on board mostly ay Indiano. Alam ko may coordination din ang embassy natin sa Tehran sa Indian government. And of course, yung ship owner, no, yung licensed manning agency dito, yung ship owner doon, nakasama sa nagko-coordinate with the Iranian port authorities and Iranian authorities para makalabas yung 7 na kasama doon ng isang Pilipino. Okay, good news yan. Antabayan na namin yung update pa. Oo, evolving pa itong story ito. Breaking news talaga yan. So maraming salamat, Secretary Hans Kakdak at good news. Mabuhay ka, sir. At we look forward to more news, positive news concerning the 3 remaining passengers dito po sa Iranian vessel at maging yung 17 po doon sa Yemen. Maraming salamat, Secretary Hans Kakdak ng Department of Migrant Workers. Ayun. Marami pong salamat. Samantala, Sentol, balik tayo sa iba pa nating mga balita. Yes. Sentol. Ito, galing din ito sa mainit na balita rin ito, no, yung pagbabalik sa old school calendar. Malaking tulong. Pinropose din natin yan, pero Yes, mamaya, Sentol. Cecil, magpapaalam na tayo ng kaunti. Apo. At susugod na tayo sa Maragondon, Cavite para sa Andres Bonifacio rights, Cecil. Yes, Sentol. Ito, malaking tulong sa mga mag-aaral at guro ang pagbabalik sa dating school calendar para maiiwas ang mga mag-aaral sa matinding init. Yan ang inihiyag ni Senator Francis Tol Tolentino at Senator Will Gatchalian makaraang suportahan ng pasya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pasimula na sa susunod na school year ang pagbabalik sa dating school calendar kung saan buwan na ng Hunyo ang pasukan. Ayon kina Senator Tolentino at Gatchalian, nakita na nitong mga nakalipas na linggo na ang madalas na suspensyon ng face-to-face classes dahil sa napakatinding init sa iba't ibang bahagi ng bansa na maituturing na mapanganib sa kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Bilang chairperson ng Senate Committee on Basic Education, sinabi ni Gatchalian na makikipagtulungan siya sa Department of Education at sa iba pang stakeholders para sa maayos na transition tungo sa dating school calendar. DWIZ Balita. Sa pang-welcome development yan, Sentol. Samantala, Balita ngayon. Magandang tulong yan sa ating mga mag-aaral. yan. Samantala, hangad naman po ng Department of Labor and Employment na makalikha ang pribadong sektor ng mahigit 1 milyong bagong trabaho ngayong taon. Ito ay para makapaghanap buhay ang 2 milyong Pilipinong walang trabaho sa bansa. Sagot ito ni Lead for Jobs Joey Concepcion ng Private Sector Advisory Council Jobs Committee. At ayon sa kanya, kayang lumikha ng pribadong sektor ng mahigit 1 milyong trabaho. Ngunit kailangang magtuloy-tuloy ang pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Samantala, kumpiyansa ng mga Grupong Employers Confederation of the Philippines na alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakaapekto sa mga maliliit na negosyo ang panukalang legislated wage hike. Paliwanag ni ECOP President Sergio Ortiz Luis, ito ang dahilan kung bakit inatasan ng Pangulo ang mga Regional Wage Board na magsuri ng sahod sa halip na ang Kongreso.
DWIZ Balita. Humina ang kakayahang bumili at gumastos ng mga Pilipino sa pangailangan. Ito ang nanunsyo ng Philippine Statistics Authority dahil sa pagmahal ng mga pangunahing bilihin. Ayon sa PSA, umabot lamang sa 4.6% ang household final consumption expenditure ng mga Pilipino noong unang bahagi ng taon. Mas mababa yan kumpara sa naitalang 6.4% sa kaparehong panahon noong 2023. Gayunman, mas mataas pa rin ito kumpara sa naitalang 2.6% noong ikatlong bahagi ng taong 2010. Paliwanag ni Secretary Arsenio Balisacan ng National Economic and Development Authority, ito'y dahil din sa heatwave sa bansa. DWIZ Balita. Kaugnay pa rin ng ekonomiya, nananatiling matatag. Ginagamit ng NEDA ang salitang heatwave. Yes, Sentol. Ginamit ng NEDA ang heatwave. Ang DOST ayaw gamitin ng heatwave, heat index. Yes, So, Sentol. international term talaga yung heatwave. Yan. Mas daling maintindihan, Sentol. Yes, Kasi correct. yung- Kasi tuloy mo lang, Cecil. Yes. At marami nag-aantabay sa mga balita natin. Yes, Sentol. Ito, kaugnay pa rin sa ekonomiya. Nananatili pong matatag ang takbo ng ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng taon. Batay po sa datos na ipinakita ng Philippine Statistics Authority Undersecretary at National Statistician Dennis Mapa, lumago sa 5.7% ang gross domestic product sa bansa sa unang bahagi ng 2024 na mas mataas sa 5.6% na naitala sa huling quarter ng 2023. Dahil dito, ibinida ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan ang pananatili ng posisyon ng Pilipinas bilang isa sa emerging economy sa buong Asya sa kabila ng hamon ng El Nino at iba pang global shocks. Sa katunayan, nalagpasan pa niya ng Pilipinas ang GDP ng malalaking ekonomiya gaya ng China at Indonesia. DWIZ Balita. Good news din yan, Senator Tol, yung paglago ng ating gross domestic product, Sentol. Dahil sa kabila po yan na naging challenging po talaga yung epekto ng El Nino phenomenon, no, maraming mga pananim ang natuyot, no? Pero sa kabila po niyan, nagtala pa rin po ng paglago ang ekonomiya ng Pilipinas. Samantala, tanggap muna tayo ng pag-uulat mula po sa labas sa himpilan. PBBM nangako sa Malacanang o PBBM nangako na Malacanang na mismo ang lalapit sa mga apektado ng El Nino. Report mula kay Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga magsasaka, mangingisda at mga pamilyang apektado ang kabuhayan dahil sa ninyo na makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na pamalaan. Ito ay para raw malaman at matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sa kanyang talumpati sa pamimigay ng financial assistance sa Zamboanga City, binigyan diin ni Pangulong Marcos na ginagawa ng pamalaan ang lahat ng kanilang makakaya upang matugunan ang mga apektado ng matinding tagtuyot. Kaya naman buong puwersa raw na pinupuntahan ng national government ang mga lugar na pinaka-apektado ng El Nino. Ayon sa Pangulo, nais niya raw makita ng personal ang kalagayan ng mga mamamayan at hindi lang umaasa sa dumarating na report ng kanyang o sa kanyang mga opisina. At pinunto pa nito na hindi ang lokal na pamalaan ang dudulog sa Malacanang, kundi ang Malacanang na mismo ang pupunta sa mga mamamayan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Maraming salamat sa report mong yan, Gilbert Perdes at Senator Tol. Bago natin puntahan itong mahalagang pag-uulat mula rin kay Celi Ortega Bueno, magbigay daan po muna tayo sa maikling commercial break. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:44 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Alamin na natin ang presyo ng mga bilihin sa Palengke Report ni Maring Alexa. Naroon po siya ngayon sa Tandang Sora, Bayan Palengke, dyan sa Quezon City. Good morning, Alexa!
Hi, good morning, Miss Cecil, lalo na sa mga tagapakinig natin sa Usapang Tol dito sa DWIC. Andito tayo ngayon sa Tandang Sora Bayan, palengke dito sa Quezon City para mag-update sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa gulay, ang sibuyas ay nasa 80 to 100 pesos, ang bawang pinakamababa na daw ang 180, ang patatas tumaas naman from 80 to 120. Ang kamatis ay nasa Laki nun, 80 to 100 pesos, Malaki ang yun, ah. carrots Alexa, ay nasa 150. Malaki-laki yun ha, yung 80 to 120, 40 pesos, 50% ang itinaas ng patatas. Yes, Miss Cecil, sabi talaga ng mga tindera ng gulay dito, malaki yung itinaas ng presyo ng gulay. Ang luya nga, Miss Cecil, nasa 200, ang repolyo nasa 80, at ang kalamansi ay nasa 140. Kumpara kahapon sa may Martinez Market sa Mandaluyong, ang kalamansi nasa 70 pesos lang, pero dito doble ang presyo. Sa karne naman, tumaas din ang presyo ng mga karne dito dahil ang pork chop, laman at kasim ay nasa 350, ang liempo ay nasa 390, buto-buto 330 at ang atay ay 300. Ang manok mataas rin ang presyo per kilo dito, nasa 220. Ang galunggong ay 290, bangus 200 pataas, tulingan 320, tilapia 160 at ang tahong natin ay nasa 160. Miss Cecil? Yan, ito ngayon ang susunod na tanong, Alexa. Sino ang maswerteng vendor na ating mabibigyan ng Sentol token ngayong araw? Ay, kasama ko po si Kuya Benji Valdez. Titero po siya ng mga karne dito sa Tandang Sora. Good morning sa'yo, Kuya Benji. Morning, ma'am. Ayan, suot na pala ni Kuya Benji, oh. Yung apron. Talagang magagamit mo yan araw-araw, Kuya Benji. Yung apron na yan ni Sentol. 290. At yung sombrero, dahil mainit ang panahon, susuot mo yan paglalabas ka. Kuya Benji. Oo. Ay, pero kamusta na ang benta ngayon, Kuya Benji? Medyo mataas po kada pag-umintahan natin sa baboy, ma'am. So, marami bang bumibili ng, ng karne ng baboy ngayon? Marami pa naman din, ma'am. Yun. Hirap po, ma'am, ang mamimili. Ayun. Ay, hindi. Tsaka weekend na pati ngayon, Benji, eh. Bukas, bukas at sa araw ng linggo, yan yung mga palengke days, ng mga ina ng tahanan. So, we expect na dadami ang, inyong magiging benta ngayong weekend. At talagang hiting-ngiti si Kuya Benji, eh. Pero maganda yan. Maganda yan sa umaga. Yung mga ganyang mga ganyang positive na mga vibe sa umaga. Pero Kuya Benji, dahilan bakit tumaas ang presyo ng ng karne? Ewan ko nga din po, madam. Wala pong problema, ma'am. Ayun. May mga... Teka, nagkakaproblema lang tayo sa communication kay Kuya Benji. Anyway, Kuya Benji, maraming salamat sa iyong pagsuporta sa programang Usapang Tol at kayo ay aming sinasaluduhan dahil kayo ay nagkatrabaho ng marangal at napakasipag para mapagsilbihan din ang ating mga kababayan. Maraming salamat, Kuya Benji. Alexa? Salamat po. Alright. Alexa? Yan, maraming salamat din sa iyo, Alexa, na maaga ring bumabangon para magbigay sa atin ng araw-araw na presyo ng mga bilihin. Kailangan niya ng ating mga kababayan. Thank you very much, Alexa. Samantala, balikan muna natin yung ilang mga nabitin na mga reports ng ating mga IZ reporters. Ang committee report ukol sa Chacha target na maipresenta sa plenaryo ng Senado sa Hulyo. Ang report mula kay Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Target na sa pagbabalik ng session ng Kongreso sa Hulyo ay maipresenta na sa plenaryo ang committee report ukol sa resolution of both houses number 6 ang panukalang pag-amyenda sa ilang economic provision ng Constitution. Ito inihayag ni Senate Subcommittee Chairman Senate Subcommittee on Constitutional Amendments Chairman Senator Sani Angara matapos ang pagtalakay sa issue ng pagbukas para sa foreign ownership ng advertising companies. Sinabi ni Angara na ikakasal na nila simula sa susunod na linggo ang konsultasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa susunod na Biyernes, May 17, itinakda ang konsultasyon sa Baguio City kung saan kasama sa mga magiging resource person ang mga lokal na opisyal.
Kasunod nito ay sa May 23 at 24 naman, itinakda ang konsultasyon sa Cebu City at Cagayan de Oro. Habang nakabreak ang session ay kanilang bubuin na ang committee report upang pagbabalik ng session sa Hulyo ay maipresenta na ito sa plenaryo. Ito si Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Paghahanda ng Kamara. Ayan, ito, report. Kaninong report ang ating isusunod? Ang PBBM o si PBBM nag-donate ng 80 million pesos para sa Camp Navarro General Hospital. Detalye mula kay Patrol number 13, Gilbert Perdes. Gilbert? Nagkakaroon yata ng problema sa communication line ni Gilbert, no? Pero at least natututukan yung pasilidad na kailangan, ano? At mismong ang Pangulo pa ang nagbigay ng donasyon. Andyan na ba si Gilbert? Sige, nagka-problema talaga sa communication line. Anyway, yung ating binabanggit kanina na gross domestic product, ang paliwanag din dito ng PSA, ng Philippine Statistics Authority, yung pinakahuling growth rate na nakapagtala nga po tayo ng 5.7% na paglago ng ekonomiya, yan po ay dahil sa paglago ng financial and insurance sector, gayon din po ng wholesale at retail trade, kabilang na yung sektor ng motor vehicle at motorcycle repair and manufacturing. Ibig sabihin, tumaas yung benta ng mga sektor na ito. Pero yung naitala pong 5.7% na paglago ng GDP, yan daw po ay mas mababa pa rin doon sa target range ng gobyerno na 6 to 7%. Yan. Ang paliwanag po ng NEDA, humupa kasi yung paglago sa construction dahil naman po yan sa matinding init ng panahon. Ihahabol pa ba natin itong si Gilbert? Sige Gilbert, bigyan mo kami ng detalye tungkol sa donasyon na yan ng Pangulo sa Camp Navarro General Hospital. Gilbert? Bilang pagpapakita raw ng solidong suporta sa militar, personal na iniabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 80 milyong pisong donasyon mula sa tanggapan ng Pangulo sa Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City. Mismo ang hepe ng ospital na si Lieutenant Colonel Giovanni Falcatana ang tumanggap ng cheque mula sa Pangulo matapos ngang bisitahin ni PBBM ang medical facility ng West Mincom o yung Western Mindanao Command sa nasabing lugar. Ang malaking donasyon ay gagamitin para sa pagbili ng mga mahalagang kagamitan para sa operating rooms, diagnostics ward, physical therapy at iba pang mahalagang pasilidad ng ospital. Napag-alaman ng nasabing paggamutan ay tinatag noon pang 1975 na may kapasidad mula 50 hanggang 100 kama at nagbibigay ng mga serbisyong medikal at iba pa sa mga sundalo, dependents at otorisadong sibilyan sa lugar ng operasyon ng West Mincom. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. At bago tayo tuluyang magpaalam, bigyang daan po muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgar Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. A very good reminder. Life without problems is like a school without lessons. God has His reasons why He allows us to experience pain, failures, and problems. We may not understand His ways, but He wants us to learn, to be stronger, to be a better person, and to trust Him even more. Think good, think God, thank God. TGIF, have a good weekend. God bless you. At sumainyo na po ang isang oras na balitaan at talakayan dito po sa programang Usapang Tol sa ngalan po ni Senator Francis Tol Tolentino. Ako ang inyong lingkod, Cecil Villarosa. Hanggang sa araw po ng Lunes, antabayanan po ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol.
kasama sina Senator Francis Go at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ang bawat